Magandang araw sa lahat. Welcome po ulit dito sa atin channel, Ang Biyahe e Komida. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe. Indeed. Punta tayo sa atin topic. Piolo Pascual pinangalanan ang mga highlights ng kanyang showbiz career. Itinuturing ni Piolo Pascual na ang pagbalik sa PH ang pinakamagandang desisyon sa kanyang buhay. Ang pagbabalik niya sa Pilipinas sa edad na 21 ang itinuturing ni Piolo Pascual na pinakatamang desisyong ginawa niya sa kanyang personal at profesional na buhay. Binalikan ni Piolo ang nakaraan nang makausap siya ng Pep.ph, Philippine Entertainment, sa set ng The Kingdom, ang pelikulang pinangungunahan nila ni Vic Soto. Ang The Kingdom ay opisyal na kalahok sa 50th Metro Manila Film Festival, MMFF, na mag-umpisa sa December 25, 2024. Yung umuwi ako sa Pilipinas, sagot ni Piolo sa tanong ng Pep.ph tungkol sa pinakamahalaga at tamang pasya na ginawa niya noon para sa sarili. 21 ako nung sinabi ko kay my mom sa States kasi never akong nag-breakout. Kasama ako sa That's Entertainment, nasa Star Circle ako, nasa ADBF ako, kaya itinuring akong theater actor. Ang That's Entertainment ang popular youth-oriented show ng GMA7 na umir mula 1986 hanggang 1997. Ang Star Circle ang dating pangalan ng Star Magic, ang talent management arm ng ABS-CBN. Ang ADBF, awit, titik, bilang na pambata ang dating educational children's program ng ABS-CBN na umir mula 1984 hanggang 1998. Lahad pa ni Piolo. But when I was 21, I told mom, sabi ko, Ma, uwi ako ng Pilipinas because gusto ko talagang mag-artista. Hayaan mo lang akong subukan ito sa huling pagkakataon at kung hindi ako makarating, hindi bababasa, alam ko na sinubukan ko ang aking makakaya para sa huling pagkakataon. If I did, at least, I can say to myself na hindi ko hinayaan yung dream ko na hindi matuloy and I didn't want to have to look back 30 years and say na sana ginawa ko. Ito ang pinakamagandang desisyon na nagawa ko sa my life at professionally, noong hindi ako tumalikod sa showbiz after starting over again, naging malaking hit. Pero otherwise, magsisisi ako. Ang Starting Over Again ang blockbuster movie ng Star Cinema na ipinalabas sa mga sinehan noong February 12, 2014. Pinagbidahan ito ni Piolo, Iza Calzado at Tony Gonzaga. Ang Starting Over Again ang isa sa mga proyektong malapit sa puso ni Piolo dahil ang pelikulang ito ang rason kaya hindi niya itinuloy ang planong talikuran ang entertainment industry, 10 taon na ang nakalilipas. 10 taon na ang nakalilipas, noong akala ko ay titigil na ako sa showbiz dahil nag-iisip na ako na magretiro o mag-shift sa ibang trabaho o bumalik sa States. Pero nung nangyari ang Starting Over Again, kailangan ko ulit mag-shift ng gears at magstay na lang, sabi ni Piolo. Kung natuloy ang pagtalikod niya noon sa showbiz, ano kaya ang trabaho niya ngayon? Real estate siguro. Nag-real estate na ako sa States, pagsisiwalat ni Piolo. I don't think I will leave showbiz totally kasi ito talaga ang passion ko. Bata pa lang ako, gusto ko na umarte, gusto ko na rin gawin ang ibang bagay, role play. Kaya siguro naging bongga at pipilang ako nung naisipan kong magretiro. Ano ang mga itinuturing ni Piolo na highlights ng kanyang career bilang aktor? Sagot niya, una, siguro, ay dekada 70 at pagkatapos ay lagarista. May love team with Juday kasi dahil doon ako naging mainstream. And signing up with ABS-CBN kasi mas marami akong nagawa at napalago bilang artist, bilang artista, performer, at hindi lang basta-basta umarte kundi kumanta rin. Ang dekada 70 ay ang 2002 movie na tinampukan ni Piolo, kasama sina Vilma Santos at Christopher De Leon at idinirect ni Chito Rono. Dahil sa kanyang pagganap sa pelikulang ito ay naka-Grand Slam si Piolo bilang Best Supporting Actor sa award-giving bodies, MMFF, Gawad Urian, Star Awards, FAF, FAMAS at iba pa. Ang Lagarista ay ang launching movie ni Piolo bilang lead star noong 2000. Ang tinutukoy namang Juday ni Piolo ay ang kanyang dating perennial leading lady na si Judy Ann Santos. Kabilang sa blockbuster movies ni na Judy Ann at Piolo ay Esperanza, The Movie, 1999, Kahit Isang Saglit, 2000,
Bakit Di Totohanin, 2001, Till There Was You, 2003, at Don't Give Up on Us, 2006. Nagkasama rin sila sa mga teleseryeng Mara Clara, 1995 to 1997, Sa Sandaling Kailangan Mo Ako, 1998, Esperanza, 1999, Sa Puso Ko Ingatan Ka, 2001 to 2003, at Sa Piling Mo, 2006. Sumang-ayon si Piolo nang sabihin ng Pep.ph na naging mabuti sa kanya ang entertainment industry, na mahal at hindi niya magawang talikuran. Sobra. Bulalas ng aktor. Iyon ay why ako ay kaya mapagpakumbaba sa pamamagitan ng lahat ng mga bagay na dumating ay maaaring paraan. Ang pagiging magagawang magtagal sa negosyong ito at manatiling aktibo ay tulad ng isang pagpapala. Ngunit ito entails ng maraming sipag at kababaang loob rin. At pangako. Committed na ako sa trabaho ko ever since started kaya lagi itong nauna. So I just try to give my best kasi nga it's been good to me. Sa kabila ng tinatamasang popularidad, nananatiling mapagkumbaba si Piolo. Isa rin siya sa mga itinuturing na mabait na artista sa entertainment industry. Kahit lapitin ng mga kontrobersya, hindi siya nagpapaapekto at hindi nariringgang nagsasalita ng masakit laban sa kapwa. Ayon kay Piolo, ang kanyang malakas na pananampalataya sa Panginoong Diyos ang dahilan kaya nananatili siyang mapagkumbaba. Saad niya, pananampalataya. Faith kay God. Siguro ang paraan ng pagpapalaki sa akin at din ang katotohanan lamang the mere thought na ang lahat ng mga bagay na ito ay nagmumula sa itaas, lagi niyang maaalis ito sa atin. Alam kong hiram lang. So, lahat ng mga bagay na ito na dumarating sa akin o nagbigay ng aking paraan, nagpapasalamat ako para dito. But at the same time, hindi naman yung pinanghawakan na material. Masaya lang ako dahil natatamasa ko ang mga pagpapala ng Panginoon at naibabahagi ko ito. Ilang taon si Piolo nang mapagtanto niyang isa siyang sikat na aktor. Paglilinaw niya, sa tingin ko ito ay isang patuloy na pagsisikap para sa pagpapatunay at kaugnayan. Sa sandaling ilagay mo ito sa iyong ulo, ito ang magiging katapusan mo. Dun ka nayayabang. Masaya lang ako kasi nakakagawa ko ng lead roles na hindi ko akalain na magagawa ko. I started as a contravida, support, and then napunta na sa love team. Ayoko pong sabihin na naabot ko na ang peak ng karir ko. I would say na ito ay isang patuloy na pag-akyat. Yun naman yun eh. Hindi ka kailanman nagpapahinga sa iyong mga laurel, at sa palagay ko ay hindi ito magtatapos dito. When you think big star ka na, yun na yun. Hindi kasi you will feel entitled, so ayokong isipin yun. Masaya lang ako dahil nagagawa ko ang trabaho. Nagagawa ko ang trabahong mahal ko at nasweldo ako sa paggawa nito. At saka, siguro, gusto mo ring protektahan ang iyong patotoo. Kapag may mga taong nakatingin sa iyo, gusto mong magpakita rin ng magandang halimbawa. Ilang taon siya nang ma-realize na mahal niya ang acting profession. Nung kumikita na ako, real talk. Sagot ni Piolo kasunod ang malakas na tawa. Mahal ko ang ginagawa ko. Nung nasa States ako, ang trabaho ko, naka-time sa ka pa. Naka-time card ka. At saka, kinaiinisan ko si may trabaho dahil clerk ako. Not for anything, pero sabi ko, hindi ito ang gusto kong klase ng buhay. So, pagbalik ko at nag-break na ako, sabi ko, ang sarap naman ito. Kasi may nakukuha kang gawin na natutuwa kang gawin at binabayaran ka sa paggawa nito. So, doon ko na-realize na ito ang passion ko kasi nag-enjoy talaga ako. Hindi lang dahil sa pera, kundi dahil sa klase ng fulfillment na ibinibigay nito sa akin tuwing may ginagawa akong kakaiba at nagulat din ako sa sarili ko. That's why it's a constant learning for me to always make sure na step out of the box ako. So I don't think so much of myself para mas makita ko naman na may growth ako. At yan ang atin latest showbiz chika update for today. Huwag kalimutan mag-subscribe, click the notification bell for more showbiz chika updates, like and share the video at pakisuportahan po ang atin Facebook page. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe, indeed. Magandang buhay sa lahat, paalam.